Ka-Express, isang napakalaking usapin ang muling gumugulo sa basketball world habang patuloy na naghahanda si Kai Sotto para sa kanyang pagbabalik sa NBA Summer League. Isang koponan ang paulit-ulit na iniugnay sa kanya ng mga fans at basketball insiders, ang Los Angeles Lakers. At kung sakaling mangyari ito, hindi lang simpleng Summer League stint ang magiging kahalagahan nito, posibleng ito ang maging pinakamalaking hakbang sa kasaysayan ng Philippine basketball. Bakit Lakers? Dahil bukod sa pagiging isa sa pinakasikat na franchise sa buong mundo, naroon pa rin ang pangalan ni LeBron James, isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Kahit wala pang official na confirmation na ang Lakers ang magiging Summer League team ni Kai, malakas ang usap-usapan sa social media at iba't ibang basketball communities na isa ito sa mga posibleng destinasyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na nananatili itong usap-usapan pa lamang at wala pang official na announcement mula sa NBA o kampo mismo ni Kai. At kung sakaling magkatotoo, hindi lang ito tungkol sa pagharap kay LeBron James o sa pagsuot ng purple and gold, ito ay magiging pagkakataon para ipakita ni Kai na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamahusay na mga batang talento sa mundo. At higit sa lahat, maaari niyang buksan ang pintuan para sa maging kauna-unahang homegrown Pinoy player na nakapasok sa regular na NBA roster, isang pangarap na matagal nang hinihintay ng buong sambayan ng Pilipino. So gaano nga ba kalaki ang tsansang ito? At bakit nilaswak ang playing style ni Kai sa pangangailangan ng Lakers? Yan ang ating susuriin. Habang papalapit ang NBA Summer League, lalong umiinit ang usapan tungkol sa susunod na destinasyon ni Kai. Isa sa pinakamalakas na pangalan na lumulutang ay ang Los Angeles Lakers, isang franchise hindi lang sikat sa buong mundo, kundi tahanan din ng isa sa pinakamalaking basketball icon sa kasaysayan ng NBA, sa LeBron James. Ngayon, linawin natin agad ang isang mahalagang bagay. Wala pang official announcement kung aling NBA Summer League team ang sasalihan ni Kai. Totoong maraming ulat at malakas na spekulasyon na nag-uugnay sa kanya sa Lakers at maging sa iba pang kupunan. Pero hanggang sa ngayon, ay wala pang formal na confirmation mula sa NBA, sa Lakers o sa kampo ni Kai. Kaya ang lahat ng ito ay dapat tingnan bilang posibilidad at hindi pa bilang isang tapos ng kasunduan. Gayunpaman, hindi may kakaila kung bakit maraming fans ang naniniwalang magandang fit ang Lakers para kay Kai. Sa modern NBA, napakahalaga ng isang 7-footer na may kakayahang mag-block ng shots, tumakbo sa transition, pumasa ng maayos at kahit papaano ay may shooting touch mula sa labas. Yan mismo ang ilan sa mga katangiang unti-unting na-develop ni Kai sa kanyang paglalaro sa iba't ibang international leagues. Sa Japan B-League, nakita ng marami ang kanyang malaking improvement bago pa man ang kanyang injury. Lumawak ang kanyang offensive arsenal, naging mas matatag sa depensa at mas naging kumpiyansa sa pagdesisyon sa loob ng court. Pagkatapos ng kanyang mahabang rehabilitasyon, malinaw na ang layunin niya ay makabalik sa pinakamataas na antas ng competition. Kung NBA Summer League ang magiging daan, bawat minuto sa court ay magiging napakahalaga. Hindi rin may kakailan na ang Lakers ay isa sa mga kupunang palaging nasa sentro ng atensyon ng media. Kapag mahusay kang naglaro sa Summer League bilang Lakers, mas mabilis kang mapapansin ng buong NBA. Ang exposure na dala ng purple and gold ay ibang klase kumpara sa karamihan ng ibang franchise. At isa pang dahilan kung bakit lalong umiinit ang usapan ay ang presensya ni LeBron James. Bagamat ang kanyang sariling future sa Lakers ay patuloy na sinusubaybayan ng NBA world. At isipin natin to, kung si Kai ay makapaglaro sa Summer League ng Lakers, bawat magandang laro niya ay posibleng mapanood ng mismong basketball operations ng franchise, coaching staff at maging ng mga superstar na bahagi ng organisasyon. Kahit hindi sila sabay sa official na Summer League roster, ang pagkakataong mapansin sa loob ng isang NBA organization ay napakalaking hakbang. Pero sapat na ba yun para tuluyang maabot ni Kai ang kanyang pinapangarap na NBA contract? O may mas malaking hamon pa siyang kailangang lampasan bago tuluyang maisulat ang kasaysayan bilang unang homegrown Pinoy na makapasok sa isang NBA regular season roster? So ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong ng lahat. Ano ba talaga ang kailangang gawin ni Kai upang hindi lamang makapaglaro sa NBA Summer League, kundi magkaroon ng tunay na pagkakataong makakuha ng NBA contract? Well, hindi lingid sa kaalaman ng basketball world na napakahirap makapasok sa NBA. Taon-taon, daang-daang collegiate stars, international prospect at dating NBA players
ang nagsisiksikan para lamang sa iisang rooster spots. So ibig sabihin, bawat laro sa Summer League ay parang isang mahabang job interview. Para kay Kai, hindi sapat ang simpleng pag-score ng maraming points. Mas mahalaga ang ipakita niyang kaya niyang gawin ang mga bagay na hinahanap ng mga NBA team sa isang modern center. Una ay ang rim protection sa kanyang taas at haba ng mga braso. Natural na inaasahan ng mga scouts na magiging mahusay siyang shot blocker. Pero higit pa sa blocks ang mahalaga, kailangan niyang ipakita ang tamang timing, mahusay na positioning, at disiplina upang hindi agad mapunta sa foul trouble. Ikalawa ay ang kanyang mobility. Malaking pagbabago na ang laro ngayon kumpara nung nakaraan. Ang mga centers ay kailangan kayang makipagsabayan sa mabilis na transition offense at makapag-switch sa pick and roll. At pati makadepensa kahit laban sa mas maliit at mas mabilis na mga guards. Ito ang isa sa pinakamalaking hamon sa bawat 7-footer na gusto makapasok sa NBA. At isa pang aspeto na maaring magbigay ng malaking bantahe kay Kai ay ang kanyang basketball IQ. Sa mga nakaraang taon, ilang coaches at analysts ang pumuli sa kanyang kakayahang magbasa ng laro, gumawa ng tamang pasa, at hindi maging selfish sa opensa. Kung may papakita niya ang mga katangiang ito laban sa matinding Summer League competition, mas tataas ang kanyang halaga sa mga mata ng mga NBA executives. At syempre, hindi rin mawawala ang usapin tungkol sa kanyang shooting. Habang parami ng parami ang mga big men na marunong tumira mula sa labas, malaking plus kung may papakita ni Kai ang kanyang kakayahang mag-spacing ng floor. Hindi kailangang maging elite three-pointer shooter agad, pero ang pagiging banta mula sa mid-range at corner three ay maaaring magbukas ng maraming opportunity. At ang pinakamagandang sandata ni Kai ay hindi makikita sa statistics, ito ay ang kanyang tibay ng loob. Matatandaan na dumaan si Kai sa matinding ACL injury, isang pagsubok na maaring sumira sa pangarap ng sinumang atleta, pero sa halip na sumuko, pinili niyang magtiyaga sa mahabang proseso ng recovery, ang pagbabalik sa mataas na antas ng competition matapos ang ganong injury ay patunay ng kanyang dedikasyon at determinasyon. Kung may papakita niya na ganap siyang nakabalik sa dating forma o mas mahusay pa kaysa noon, check na mapapansin siya ng maraming NBA organizations, hindi lamang ng Lakers, kundi pati pa ng ibang koponan na naghanap ng batang rim protector na may international experience. At kung may isang bagay na alam natin tungkol sa NBA, ito ay ang katotohanan, mabilis magbago ang mga opportunity. Isang mahusay na laro lamang ay sapat na upang mabago ang pananaw ng isang koponan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.